Salamat po, Panginoon Diyos, sa tanghalian na nilaan mo sa akin, sponsored by Ate Nene. Ito, para makita niyo po yung pagkain yan. Masarap yan, yung bahay. Pares, yan at saka kanin. Kain na po tayo, mga kaibigan. Sino naman kausap ko kanina? Ano po, rasto ng hapon. Maraming pinapatrabaho, ayaw naman doon. Oo lang ako ng doon. Ano? Sabi mo, pagkikilala kay ano? Hindi ko siya makilala na si Atty. Lord. Sabi ko wala pong problema. Busy po yun. Yan po yung pinagkakatiwalaan ni Yorme. Lahat ng problema ni Yorme. Nasa civil legal po yan. By appointment na tayo ngayon. Hindi na pwede sugod kayo ng sugod doon. Oo, siyempre. Pwede kada punta niyo, harapin kayo. Hindi ko sinasamantala yun. Hindi pa nagre-retiro yun, ano? Wow. Basta pa si Atty. Lutz, ala pa 50 yun eh. Siguro nasa 40 lang yun, mga 41, 43. Magtatagal pa dyan. Oo, basta pa si Atty. Lutz. Wala pa 50 yan. Pero kung sakali, may by mayor, pwede siyang tanggalin? Hindi. Hindi po. Sino maging mayor? Hindi po siya pwede tanggalin. Mayroon din parang ganyan sa... Mayor Lim pa lang, nandiyan na si Atty. Lutz eh. Nasa City Council siya. Kay Atienza, kay Erat, kay Danny Lacuna. Akala ko pwede siyang tanggalin. Hindi po. Kahit na sino maging mayor ko. Hindi nga lang, kahit na sino maging mayor, kahit sabihin niya. Loyal ka kay Cristo. Makikisama ka sa mayor. Kung ano yung sabihin sa'yo, susunod ka. Sa mayor mo. Oo, ganoon lang yun si Atty. Lutz. Hindi sumasalungat yan. Ikaw mayor, ba't ako sasalungat sa iyo? Pero ano ang trabaho niya talaga? Sa city legal nung araw, siya yung gumagawa ng batas ng mga sa chairman, sa konsihal. Siya rin humahawak ng sweldo ng chairman, saka ng mga konsihal ng araw. Saka mga project na aprobahan niya. Kaya lang straight niya si Atty. Lutz. Hindi nga mayaman yung Atty. Lutz. Sariling sikap. Hanggang ngayon, ganun pa ang trabaho niya. Sa city legal naman siya ngayon. Sa city legal, lahat ng lawyer sa kanya masusunod. Dadaan nila sa kanya bago doon sa mga lawyer niya. Puro lawyer lahat yun sa city legal. Kumbaga sa siya, director doon. Yung legal na City Hall. Apo, second floor. Yan, laging tinatawag niyo yun. Talagang hindi ka mapapansin. Nung pumasok sa City Hall yun, anong panahon? Ni Yorme na? Hindi ko. Panahon pa ni Mayor Lim, ani Danny Lacuna. Bata pa si Atty. Siya nag-udyo kay Yorme na mag-aral ng law. Siya rin ang nagturo. Kasi professor si Atty. Lutz doon sa UDM law. Hanggang ngayon, si Atty. Lutz, si Agi na yata. Kaya lang si Yorme, hindi nag-bar. Pumasa lang. Pero hindi, nilang bar. Lawyer din niya si Atty. Si Yorme.
Kaya lang hindi nakapasa sa bahay. Saan nag-aaral ng pagka-attorney? Si, ano, Yun eh. yun ang hindi ko po alam. Ako, nag-aral ko sa Harvard yun, si Stu. Sa State. Basta mabuot ng para maging siya part-time na abogado. Kaya nga, kaya may alam din siya sa batas. Baka magaling si Yorme. I-memorize niya lahat. Dahil doon umano niya, galing magsalita. Magaling din yung advisor niya. Baka nga tumakbo yan sa election, iwan na naman ang City Hall. Ala eh. Sabi niya, hindi na raw. Hindi, negosyo si Yorme, matalino si Steve. Alam naman niya, kahit anong gawin mo sa tao, ano pa mangyari, pag wala ka na itulong, wala rin. Magaling utak ni Yorme. Galing sa mahirap eh. Alam niya isip ng mga tao. Lalo na mga mahihirap, alam niya. Kaya kabilan natin siya mga... Kaya pag hindi mo nga napagbigyan niya, masama ka. Sabi nila, balimbing ka eh. Kaya nga, ay nakasa si Joel Chua, lagi niya binabanatan, di ba? Nabigyan siya ni Chua, na nahilig siya. Ang sinunod niya binanatan, si Ernest naman. Delicio, di ba? Bata. Nagtago yan eh. Binanatan binilis ko. Ay nakapagbigay na nahilig yun. Naabutan din siya di sa malay-maletang nakuha ni Johnny. Ngayon, tinitira niya, hindi niya hindi magpapasakot sa kanya si Congressman Valeriano. Oo, kinakalaban siya. Nakalaban siya. Yung sinabi ni Valeriano, yung isang pumping station, dalawa pala yan sabi ni Valeriano. Bakit isa lang ang sinasabi mo? Kumbaga, yung dalawa yung tao, yung pumping station na yun, paulit-ulit na lang na hihingi ng 100 milyon. Bakit lang sinasabi mo? Yung isa. Kalaban ngayon siya ni Valeriano. Dati, Yung pala, binulsan niya. bata niya yung isa. Kumikita rin yung anak niya. Araw-araw sinasanay niya na yung dalawang anak niya, yung babae at lalaki. Dumagoso na. Nasanay niya na rin. May sariling kita rin yung asawa. Yung fusion sa Sampalo, kita ng asawa niya yun. Dito sa may Intramuros, lahat ng stoldo sa asawa niya papasok. Siyempre, di na mapapastis ko. Umalis siya na sityo, at siya siyang matitira. Siyempre, yung anak na. Kaya nga ginawa niya kosel. Baka pagdating din ng panahon, mayor na rin pasukin ng anak niya yan. Oo, kasi kung tatlong term ng mayor, yung anak niya pwede na. Kaya nga tatakbo nga siya, di malaman kung presidente o vice president na may nasa utak niya. Ala, si Rase. Kaya Kaya sabi ng tao, balimbing kayo. negosyo nga po si Yorme. Ginagawa niyang... Ginamit mo si Cesar sa Manila. Hindi naman siya kumakandidato. Ngayon, kay Bongbong ka nakadikit sa Dati, Sara Duterte siya. Sa bagay, kung saan ang pera, Yun nga, ni Isko. Matalino si Isko. Matalot manalo ako, may pera ako, stable na ako. sa bagay, totoo yun. Di ba yung 50 million? Oo. Negosyante nga siya eh. Lahat yan, alam ng mga Binondo, yung
yung mga itik, mga ano doon, samahan doon. yung mga federasyon ng mga itik. Mm. Samahan ng binubudo. Isko, ika, negosyo, negosyo, politika. Tama. Sinamantala niya yung kahirapan. Yung pagiging mahirap, ginawang Oo. Negosyo, negosyo. Pati yan, si Iboy, walang yan din yan. Nakikiray doon din yan kay Isko. Nagtataka ako, ba't nanalo? Ang daming inis dyan eh. Saka ako wala akong nakikita ng ano kay Ibay. Ano yung ginagawa niya? Wala, alam ginagawa eh. Kumakamkam ng pera. Eh, mini-rape nga yan eh. Hindi niyo ba na ano sa Facebook? 2 babae na estudyante. So, Ni-rape niyan. Eh, binayaran. Eh, ayun. Wala tayo. Ang ano ngayon, pastor. ano? Ang dinadiyos ng tao. May Pera. pera ka.